Ayan, hello pong muli. Mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Blessed na morning po sa ating lahat. At welcome pong muli sa vlog ng inyong lingkod. Ayan. Nandito na naman po tayo sa ating paboritong area. Ayan, syempre ang ating kaharian, ang ating kaharian. Ating gulayan sa paaralan. Ayan. So ito po. Ang haba ng ating native patola. Ayan. So update ko po kayo dun sa ating itinanim na ang lahat ay para kay ate, sayote. Ayan, ang gulay na para kay ate, sayote. Ayan. So ito po. Ayan, so nalagyan po natin ng, ito tingnan nyo po ito. Ito po yung sanga ng kahoy na nagsisilbing guide niya paakyat dun sa rurok ng tagumpay. Ayan, sa trellis niya po. Ayan po, oh, tingnan niyo po, kumapit na siya doon. O ibig sabihin, nakapag-adjust na po yung ating itinanim na sayote dito. So, umagang-umaga, dapat po nating diligan siya. Ayan. So, ganyan lang po yung pagdilig natin. Doon sa mismong laman o doon sa itinanim natin. So mapapansin nyo po, ayan, nakalitaw po yung ating sayote. Ang gulay na para kay ate. Sayote. So nawa ay magtuloy-tuloy siya. So ito po yung update natin ngayon. Day 3 na po ito nung pagka-transplant natin dito sa ating garden plot. Ayan. So ituloy po natin ang ating mga gawain dito. Ayan. So nadilig ko na po yan. Mamaya yung iba naman pong mga halaman ang didilig natin. Ayan, gulayan updates. Welcome sa inyong sa isang episode na naman po ng gulayan updates at gulayan tips ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gula. Native patola. Ayan, ito pa rin po yung bunga niya. Oh, di ba? Ang dami ng bunga. So, ganun din po yung sayote na yan. Pag po namunga, napaka sipag at marami. Ayan, so update ko rin po kayo doon sa ating nilagyan na ng, ayan, o, tingnan nyo po yung ating ampalaya. Nilagyan ko na po siya ng straw. I-guide na po natin paakyat doon. Ayan po. Yan naman po ay native ampalaya. Kung may native patola, may native ampalaya po tayo. Ayan, nakasombrero po ang inyong lingkod. Nakasorpet tayo, naakap dahil lilinisin po natin sa loob ng greenhouse yung ating native ampalaya doon. Ating patutuyuin na at tatanggalin na kasi nga makaka-apekto po yun doon sa init na kailangan ng mga lettuce na ating itatanim pong muli ngayon. O, ayan yung mga upo na magaganda na, oh. Ayan, naakyat na po sila dyan. Lalagyan ko rin po yan ng straw. Ayan, pasok po tayo sa ating greenhouse. Ayan. At ayan, so ito po ngayon ang status na ating greenhouse. Meron pa rin pong mga, ayan, ito po ay Thai basil, mga herbs. So hinahayaan lang din po namin na kasama yung mga damo, pero dinadamuhan po namin. Ito naman po ay mga peppermint, pangalawa, may kasamang tarragon. Peppermint pa rin po. Ayan po yung mga dati naming tanim. Kaya namiss ako ng mga halaman dito. Ito na po yung ating native ampalaya. So talaga pong, ayan, nung unang report ko po dito ay, ayan, pinutol ko na po dahil talagang sobrang may edad na. Ayan po, pinutol ko na po yan para mabilis nang matuyo at matanggal. Kasi nga po, ayan, magpupunla at magtatanim po tayo ng panibagong mga lettuce dito. So plan ko po ngayong bagong taon, January. Ayan, so isang set po ito ng mga olmite ba yun? O olmite lettuce. Ayan, nag-order po ako ng seeds sa online po. Medyo may kamahalan nga lang. So susubukan ko po na magpatubo dito at magtanim ng hydroponics ng lettuce sa hydroponics. Ayan, so dito po yung variety na yon, isang straight. And then dito, bala ko rin po sa isang straight na mahaba yung ating
hatiin ko na rin, meron ng black rose and meron ding iceberg grande. Ayan, yung green na lettuce. So ito po ay tatanggalin ko na. Ayan, tingnan nyo po. So nilagyan po din namin ng net ito dati nung summer kasi sa sobrang init po ng greenhouse kapag summer, naapektuhan po yung pagtubo at paglaki ng mga lettuce. Kaya para ma-minimize po yung init na nanggagaling doon sa UV plastic din sa loob nito, nilalagyan po namin ng net na suporta. Ayan. So, ayan po yung katawan na bagay na ampalaya. Kaya tatanggalin na po natin yan mamaya. Kaya ako po ay nakasombrero na akap. Kasi nga po, pag hinihila ko yan, baka mapuntahan ako nandun sa tawag dito sa aking ulo. Ayan. Kasi magkaklase tayo, baka sabihin lang ng mga estudyante, saan po kayo sumuot-suot? Ayan. So, ito na po. Ibinabad ko po yung mga use or ginamit kong mga mesh cap or plastic cups ng hydroponics. So, hugasan ko po yan bago patutuyuin, din bago lagyan ng coco coir or coco peat or mga punla ng lettuce. Ayan. So, kagandahan po noon, nabigay ng NUPA program, plastic na siya. Durable, lasting. Ayan. Then ganun din po yung itong color blue. Ito po yung gagamitin natin para mas matibay. So matibay din naman po itong mga styrofoam na ganito. Pero siyempre yung plastic mas matibay. Kung ito tatagal ng 5 taon, ito baka mga 2 taon. So ngayon po ay ituro ko naman po sa inyo ang paraan o best practices na ginagawa ng inyong lingkod pagdating sa hydroponics. Ayan. So sa paggamit po ng ating coco coir or coco peat. Ayan. So shout out pala ngani sa ngani baya. Ayan po. Pasensya na po dahil may punto ang inyong lingkod dahil taga Tubong Marinduqueño or Marinduque ang inyong lingkod. Ayan. Mga kababayan, shout out sa inyo. Ayan. Ngani baya. Ayan. So ang ginagawa ko po, gulayan tips, lalo tigit sa mga nag-hydroponics sa pagdating sa hydroponics sa paggamit ng coco peat. Ayan, o coco coir. So, i-shoutout po natin ang ating partner, ang DA Calamba City. Ayan. So, maraming salamat po sa pagbibigay ng sponsor ng coco peat. Ayan. Sa ating mga technicians, syempre sa ating mga agriculturists, kay Ma'am Julie, ayan, kay Ma'am Garrett, ayan, kay Ma'am Sally, sa lahat po, ayan, kay Ma'am AC, ayan, sa lahat po ng, kay Ma'am Lani, ayan, sa mga hindi ko pa nabanggit na representative or agriculturist ng ating city, agriculture office, ayan. So, shout out po sa inyo, maraming salamat sa suporta. So, ang ginagawa ko po niyan, ayan, so, overnight ko pong ibinababad yung coco peat or coco coir, ayan. So, binigyan po ako ng DA Calamba para magamit ko po. Ayan, ninisponsoran po tayo. Isang sako po yung binigay. So, last time po kasi ako po ay nakapag-purchase ng 5 sakong ganito. So, habang hindi naubos, naubos na. Kaya, nag-request tayo. Pinagpala naman po tayo. Pinagbigyan po tayo ng ating partner, ang ating stakeholder na DA Calamba City. Ayan. Thank you so much po. Ganun din sa NUPAP, syempre, program. Sila po yung nagbibigay ng mga intervention na to. So, ayan, balik tayo doon sa paggamit ng coco peat or coco coir. Ayan. So, gulayan tips, hydroponics tips. Ayan. Lalo tigit kapag ganito po ang ginagamit.